Hello guys, good morning. So for today's video guys, pakikinggan na naman natin yung homily ni Father Joseph na yung pamagat niya is ang sekreto para maging bless ang isang tao. So natuwa din ako dito kasi yung tao na pinanood niya is ginawan ko to ng video, yung isang nag-cum laude na si Gwen na nag-speech. So pakinggan natin guys yung humili ni Father. Yung isang sipi sa speech ni Gwyneth Marie Vasquez ng Ateneo de Davao, isang valedictorian sa kanyang speech, na ikwento niya kasi na sa lahat ng mga nag-congratulate sa kanya, may isang nag-congratulate sa kanya na nahirapan siyang replyan talaga. Ito'y si Weweng, grade 12 student na nakilala niya sa isang liblib na lugar sa Davao. Nung siya'y mag-exposure ng 2 buwan, naging close siya sa batang yan. Ang sabi daw kasi sa kanya ay, sobrang nakaka-inspire ka ate. Sana balang araw, matulad din ako sa'yo. Pero kahit hindi na valedictorian, ang mahalaga, makapagtapos ako. Alam niyo yung reply niya kay Weweng? Ganito, nothing is impossible, Weng. Basta magsikap ka lang at mag-focus ka lang sa kung ano ang gusto mong makamtan. Nandito lang ako, magsusuporta sa'yo. Kung bakit nahirapan siyang mag-reply ng una at kung bakit kahit nakapag-reply na siya ay nahihirapan pa rin siya sa mga salitang binitawan niya. Bakit? Kasi ang sabi niya, Weng, magsikap lang. Ang sabi niya, Weng, mag-focus lang. Maabot mo yung pangarap mo. Alam ni Gwyneth. Ano kaya anong masasabi niyo dito guys? Magsikap si Weweng. Siyempre, magsikap ka lang, pinagpe-pray niya, focus ka lang. maabot ni Weweng ang pangarap niya. Nakukuha Pero alam natin ni Gwyneth, kumpara sa kanya, mas mga mahihirapan plano si natin. Weweng talaga. Kasi Tingin niyo siya, guys. okay ang kanyang pamilya. I mean, may magandang kita. Ang mga magulang niya, natutustusan siya. Hindi niya pinoproblema yung matrikula niya. Nakatira siya sa isang maayos na dorm, okay yung mga gamit niya, at Ateneo siya. At ang focus lang talaga Mag-aral. ay mag-aral lang. May punto naman sa ibang Father. focus Hindi, si hindi, Weweng. hindi pantay. Sabi nila pantay ang Ang mga tao. magulang ni Hindi, Weweng, arawan, nagtatrabaho sa maisan. hindi pantay. At ang Hindi, focus hindi pera ang Weweng, buhay. hindi Pati ang pag-aaral tao. lang. Gustuhin man niyang makapag-focus Magkakaiba. sa pag-aaral. Hindi pwede. Kasi kailangan niyang magtrabaho din sa maisan, paminsan-minsan, para tulungan ang kanyang mga magulang. So you see, yun yung reluctance sa party ni Gwyneth. Pero ang maganda dito sa speech ni Gwyneth, na-appreciate niya in a very good manner kung gaano siya ka-blessed. Kasi yung kapalaran niya at kapalaran ni Weweng, yan ang problema pagdaanan mo. Ito, Ngayon, regarding sa pero hindi lahat tayo problema. pare-pareho ng paraan sa pagdaan sa problema. May mga dumadaan minsan sa napapaya problema, ko din ito. nakasasakyan, 4 wheels pa, bulletproof pa, mayaman Dumadaan lang ang Tapos kasama problema. pa niya, ang support system niya, ang pamilya, kumpleto, barkada niya. Naku, kayo dali na dumaan sa problema. Pero yung iba sa atin, naka-chip, hindi aircon. Yung iba sa atin, naka-tricycle. Kailangan talaga natin yung iba sa atin, maging nakamotor, nakakarag-karag. Yung iba considerate sa sa atin, mga tao. flat pa. Yung iba sa atin, bawat tao. dumaranas sa problema, naglalakad na lang, nakatapak pa. Nakakadaog ang palad natin. Gumagapang Nakakausap na, natin. malampasan lang yung problema habang siya ay nag-iisa. Kaya alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko, hindi yata laging totoo yung kasabihan para sa lahat ng tao, yung magsikap ka at maabot mo ang iyong pangarap. Lumaban ka lang ng lumaban at ikay magtatagumpay. Huwag ka lang susuko at ikay mananalo the way you want. Magiging mahirap, lalong-lalo na kung ang sitwasyon mo ay mahirap tulad ni Weweng. Mangyari man, Pahirapan. na lang mga taong ganito, maawa naman tayo. Una, pahalagahan natin sila. Kung ikukumpara sa mga kasabayan nila, yung mga kaklase nila, ay nako! Yung mga walang kapatid na umaasa, ay nako! Yung mga walang ibang sinusuportahan, ay ang dami ng narating na mga lugar. Dami ng mga Kaya ba pag walang alahas, ang dami ng mga pera. At kita mo, abay, fresh na fresh ang itsura. Pero yung kakilala mo, yung nasa pamilya niyong inaasahan mo,
Kita mo, napag-iwanan na. Yun ba'y kasalanan niya? Hindi. Dahil mahirap lang yung sitwasyon niya. At dahil talagang nagsasakripisyo siya para sa inyong pamilya. Alagaan mo yung mga tao ito. In Guys, fact, alagaan niyo yung mga pumipili taong pa yung nagsasakripisyo buhay nila para sa dahil inyo. nagsakripisyo. Sasakyan man pag laging Hindi ginagamit. habang buhay nandyan Madalas sila. pag umiikli ang buhay, tao pa kaya na laging nagsasakripisyo para sa buhay. Kapatid, ikarangal mo yung mga taong ganyan at alagaan. Huwag nang bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi ko nga, naka-styrofoam na lang yan, lulutang-lutang, gumagapang na lang yan. Baka kahit isang ipot na lang ng ibon, pabuwal na yan. Huwag mo bibigyan ng sama ng loob. Ng ganting pagpapala niya sa ating mga mabubuting gawa. Ano ba ang ating mga mabubuting gawa? Na pinangakuan ng Diyos ng reward o gantimpala. Marami. Gusto ko to. Pero mag-focus lang tayo sa dalawa. Batay sa sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa. Una, ang unang mabuting gawa ng promise ng Diyos ay magkakamit ng gantimpala ay kapag minahal natin ang Diyos ng buong buo, ng una sa lahat. Una sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa ministeryo ko, una maging sa pamilya, maging sa sarili natin. Dapat una ang Diyos. At ito ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Upang ang ating buhay ay Kanyang maiayos. Magulo ang ating buhay sapagkat hindi maganda ang ating priorities. Pero kapag ang Diyos ang naging topmost priority natin, ang pinakamamahal natin, ayos ang buhay natin. Siguro naman ay naranasan nyo na yung nagbubutonis kayo. Yung nauna yung Lunes kaysa sa Linggo. I mean, yung nabutonis nyo, yung unang button, doon sa pangalawang butas ng inyong damit. Di Ako, pantay. sa una, hindi mo mahalata na ganyan ka pa. Ganyan, nanonood ka ng It's Showtime o kaya ng It. Hanggang sa makapa mo sa huli yung huling butones. Wala nang butas. Tingin kang gano'n. Nakaw! Namali yung unang butones. Namali yung unang suksukaw. Kaya mali na lahat. Hindi na tama lahat. Pero kung nauna ay simba ako, hindi ako dapat makaliman ng pag-isimba tuwing linggo. Una ang Diyos sa buhay ko. Nagdadasal ako araw-araw. Papakabuting tao ako. Pero bakit ganon? Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to me, Seek to you. the kingdom of God Yung and hinihiling ko, hindi everything ko is pa makuha. added Kaya hindi totoo unto yung you. everything will be added on to you na yan. Kapatid, Hindi naman. linawin natin. Makinig. Yung gantimpalang sinasabi dito sa verse 33 ng Matthew 6 ay hindi primarily referring sa mga simple blessings na hinihingi natin. Yung verse 33 dito, seek ye first the kingdom of God and everything will Siguro be ano added yung on isa? to you. Salvation? It refers primarily, first and foremost, to God. Because if you Salvation. have God first in your life, you have everything in life because God is everything. In fact, kung nagtatampo ka, bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo, dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa Kanya ay nagtatampo. Kung talagang ang Diyos ang una sa buhay mo at mahal na mahal mo ang Diyos ng totoo, hindi na mahalaga makuha mo man o hindi o eksakto ang hinihiling mo. Buti na lang. Sapagkat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa buhay mo, siya ang bahala sa iyo. Sapagkat He knows what is best for you. Sinasabi mo lang na una siya kasi may hinihiling ka. Amen. You make Him first because of something else. Ka. Ganon din ang Diyos. Hindi naman pwedeng magbigay siya na magbigay ng blessing para lang ating mahalin. Hindi naman ganon kababa ang Diyos. Seek ye first. Unahin mo talaga siya at makikita mo ang pagpapala na ibibigay niya. Yun yung una. Ang pangalawang mabuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng gantimpala o reward ay ang pahalagahan natin ang mga lingkod niya. Sa ating unang pagbasa, ay narinig natin kung paano pinahalagahan ng mag-asawa ang dayuhang si Eliseo. Ang ginawa nila kay Eliseo, hindi lang pinakain, pinatuloy sa bahay, binigyan ng sariling kwarto, estima, entertain, to the max. At bakit?
sapagkat